Mabigat ang hangin sa loob ng bahay ng mga Villanueva. Kahit katanghalian tapat at sagana ang sikat ng araw sa labas, sa loob ay tila may isang uri ng dilim na hindi kayang pawin ng liwanag. Halos isang taon na mula nang pumanaw si Maria, ngunit ang kanyang presensya o ang bigat ng kanyang kawalan ay nakabalot pa rin sa bawat sulok ng bahay. Ang alikabok na sumasayaw sa guhit ng liwanag mula sa bintana ay tila mga multo ng masasayang alaala na ayaw umalis. Sa master's bedroom sa silid na dating puno ng tawanan at halik ngayon ay katahimikan na lang ang nagahari. Nakaupo si John sa gilid ng kama, hawak ang isang silver-plated na picture frame. Naroon ang nakangiting mukha ni Maria, ang kanyang mga mata ay tila nangungusap pa rin puno ng buhay at pagmamahal. Hinaplos ni John ang malamig na salamin, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Bawat araw ganito ang ritual niya. Isang tahimik na pag-uusap sa isang litratong hindi nasasagot. Isang taon na mahal. Bulong niya sa hangin. Ang bilis, pero parang kahapon lang. Hindi ko pa rin alam kung paano. Hindi niya natapos ang sasabihin. May kumuyom sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng isang matipunong inhinyero na kayang magpatayo ng mga gusali sa ibang bansa ay naglalaho na papalitan ng isang lalaking wasak at nangungulila. Sa may siwang ng pinto, tahimik na nakamasid ang 11 taong gulang na si Mia. Maliit ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim at pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Nakikita niya ang pagdurusa ng kanyang ama. Sa loob ng 1 taon, siya ang naging tagapag-alala, ang naging munting ilaw sa kanilang madilim na tahanan. Dahan-dahan siyang lumapit, bitbit ang isang papel, kung saan may guhit siya ng 2 stick figure na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Papa, mahina niyang tawag. Oras na po para kumain. Naghain na po ako. Tumingala si John at saglit na nawala ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha nang makita ang anak. Pilit siyang ngumiti. Salamat anak, ang galing mo talaga. Para sa inyo po, Papa, sabi ni Mia iniabot ang drawing. Para po hindi na kayo malungkot. Kinuha yon ni John at niyakap ang anak. Isang yakap na mahigpit, isang yakap na nagsasabing, ikaw na lang ang mayroon ako. Ngunit sa kabila ng init ng yakap na yon, ramdam ni Mia ang lamig ng kalungkutan na hindi pa rin humuhupa sa puso ng kanyang ama. Pagkatapos ng kanilang tahimik na pananghalian, habang nagliligpit si Mia ng pinagkainan, muling nagsalita si John, ngunit ngayon may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na matagal nang hindi nakikita ni Mia. Anak, may bisita tayo mamayang gabi para sa hapunan. Sabi ni John, may halong kaba at pananabik sa kanyang boses. Isang kaibigan. Ang pangalan niya ay Catherine. Napatigil si Mia sa kanyang ginagawa. Isang kaibigan bihira nang mag-imbita ng bisita ang kanyang ama. Sino po siya, Papa? Nakilala ko siya sa isang work seminar. Mabait siya, Mia. Matagal na rin siyang mag-isa. Maiintindihan niya tayo. May kung anong kumirot sa dibdib ni Mia. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Tumango na lamang siya, ngunit ang isip niya ay napuno ng mga tanong. 7:00 ng gabi, isang magarang pulang kotse ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Bago pa man makatayo si John, nakarinig na sila ng mahihinang katok sa pinto. Pagbukas ni John, isang babaeng napakaganda ang bumungad sa kanila. Si Catherine ay larawan ng kagandahan at pagiging sopistikada. Ang kanyang pulang bestida ay bumagay sa kanyang makinis na balat. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga ngiti ay kasing tamis ng pulot. May dala siyang isang bote ng alak at isang paper bag mula sa isang kilalang bake shop. Good evening, John! Bati niya, ang kanyang boses ay malambing at kaaya-aya. At ikaw siguro si Mia. I've heard so many wonderful things about you. Lumuhod siya ng bahagya para magpantay ang kanilang tingin at ngumiti kay Mia.
Ngunit habang nakatingin si Mia sa mga mata ni Catherine, may naramdaman siyang kakaiba. Ang ngiti nito ay abot sa mga labi, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. May lamig doon, isang kalkuladong tingin na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. "Hello po, Tita Catherine," magalang niyang sagot. Ang hapunan ay naging masigla, hindi tulad ng dati. Si Catherine ay isang mahusay na usisera. Pinuno niya ng kwento at tawanan ang kanilang hapag. Pinuri niya ang luto ni John, kahit na simpleng adobo lang iyon, at kinuha niya ang loob nito sa pamamagitan ng pakikinig sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng kanyang ama. Nakita ni Mia kung paano unti-unting nabuhayan ng loob ang kanyang papa. Ang mga mata nito ay muling nagkaroon ng ningning. Ang tawa nito ay muling umalingaw-ngaw sa kabahayan. Para siyang isang halaman na natuyo na muling nadiligan. Masaya si Mia para sa kanya, ngunit hindi niya maalis ang bigat sa kanyang dibdib. Habang nagkukwentuhan sila, napansin ni Mia ang paraan ng pagtingin ni Catherine sa kanilang bahay. Hindi ito tingin ng isang simpleng bisita. Ito ay isang tingin na sinusuri ang bawat gamit, tila kinakalkula ang halaga ng bawat palamuti. Nang dumapo ang tingin nito sa mga litrato ni Maria na nakasabit sa dingding, saglit na nawala ang ngiti nito, napalitan ng isang ekspresyon na hindi mabasa ni Mia bago ito muling ngumiti ng mas matamis. "Ang ganda ng bahay ninyo, John," sabi ni Catherine. "Cozy, pero parang kailangan ng konting woman's touch para mas sumigla." Napatango lang si John, tila sang-ayon sa lahat ng sabihin ng babae. Matapos ang hapunan, nagpresenta si Catherine na tulungan si Mia sa pagliligpit. Habang papunta sila sa kusina, aksidenteng nasagi ni Catherine ang isang maliit na side table sa sala. Sa ibabaw nito ay ang paboritong wedding picture ni na John at Maria, ang mismong litratong hawak ni John kaninang umaga. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila isang bombang sumabog sa katahimikan. Napatakip ng bibig si Catherine. "Oh my God, I'm so sorry, John. Hindi ko sinasadya." Agad na lumapit si John. "Okay lang, Catherine. Aksidente lang yan. Walang problema." Pero para kay Mia, iyon ay isang malaking problema. Lumuhod siya at pinulot ang nabasag na frame. Ang litrato ng kanyang mga magulang ay hindi nasira, ngunit ang salamin na nagpoprotekta dito ay durog na. "Naku, pasensya ka na talaga, Mia," sabi ulit ni Catherine. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Hayaan mo, bibili tayo ng bago bukas. Yung mas maganda pa dito." Sa sinabing yon ni Catherine, tila may kung anong kutsilyo ang tumusok sa puso ni Mia. Mas maganda pa dito. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit na hindi niya kayang itago. "Hindi po ito nabibili, tita," sabi niya, ang boses ay nanginginig. "Regalo po ito ni Lolo kay Mama." Natigilan si Catherine. Ang kanyang perpektong ngiti ay bahagyang naglaho, ngunit mabilis itong bumalik. "Of course, sweetie. I'm sorry, I didn't mean it that way." "Okay lang yan, anak." Sabat ni John, nais pagaanin ang sitwasyon. "Aksidente lang naman. Itago mo na lang muna yan at papalitan natin ng bagong salamin." Tumayo si Mia, mahigpit na hawak ang sirang frame, at tumakbo papasok sa kanyang kwarto nang walang paalam. Narinig niya ang boses ng kanyang ama na tumatawag, ngunit hindi siya lumingon. Nang gabing iyon, hindi nagtagal si Catherine. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, pinanood ni Mia ang pag-alis nito. Nakita niya kung paano ito hinalikan ng kanyang ama sa pisngi bago ito pumasok sa kotse. Si John ay nakangiti, isang nangiting puno ng bagong pag-asa. Nakangiti siyang kumaway habang papalayo ang pulang sasakyan. Ngunit bago tuluyang umalis, napansin ni Mia ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Nang sa tingin ni Catherine ay hindi na siya nakikita ni John, ang matamis nitong ngamumong ngiti ay biglang naglaho na parang bula. Ang mukha nito na nasisinagan ng ilaw mula sa dashboard ay naging isang blankong maskara, malamig, kalkulado at walang emosyon.
At sa huling sandali, bago nito pihitin ang manibela, ang mga mata nito ay lumingon pabalik sa bintana ng kwarto ni Mia. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi yun isang simpleng tingin. Iyon ay isang tingin na may halong tagumpay at babala. Isang tingin na nagsasabing, nakikita kita. Mabilis na isinara ni Mia ang kanyang kurtina. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ang kalungkutan na dati niyang nararamdaman para sa kanyang ama ay napalitan ngayon ng isang bagong damdamin. Takot. Dahil alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang babaeng nagngangalang Catherine ay hindi lang isang simpleng bisita. Siya ang simula ng isang mas malaking dilim na paparating sa kanilang buhay. Kinabukasan isang kakaibang enerhiya ang gumising kay Mia. Ang bigat na iniwan ng malamig na titig ni Catherine ay nakadagan pa rin sa kanyang dibdib. Sa pagbaba niya mula sa kanyang silid, ang unang napansin niya ay ang maliit na side table sa sala. Wala na roon ang basag na picture frame ng kanyang mga magulang. Malinis ang mesa, na para bang walang anumang nabasag, na para bang hindi kailanman nagkaroon ng litrato roon. Sa kusina natagpuan niya ang kanyang amang nagtitimpla ng kape. Ngunit ngayon, hindi na ito ang tahimik at malungkot na si John. Siya ay humuhuni ng isang lumang kanta, isang kantang madalas nilang kantahin ni Maria noon. May sigla sa kanyang mga galaw. Para kay Mia ang makitang masaya ang ama ay dapat maging sapat na, pero may kung anong bahagi sa kanya ang hindi mapakali. "Good morning, anak," masiglang bati ni John. "Ang ganda ng umaga, ano?" "Opo, Papa." Tipid na sagot ni Mia. "Nasaan na po yung picture frame?" Saglit na natigilan si John. "Ah, yun ba? Itinago ko na muna. Baka masugatan ka pa sa mga bubog. Huwag kang mag-alala. Papalitan natin." Ang paraan ng pagsabi niya ay tila isang maliit na bagay lang yon, isang bagay na madaling kalimutan. Ilang sandali pa bumukas ang pinto sa harap. Hindi ito katok, kundi tunog ng susing pumipihit sa seradura. Isang babaeng may matatag na tindig at matalas na mga mata ang pumasok. Siya si Tita Lourdes, ang nakatatandang kapatid ni Maria. Mula nang mawala ang kapatid, ginawa niyang misyon ang bantayan ang kanyang bayaw at pamangkin. May dala siyang sariling susi, isang simbolo ng kanyang malalim na koneksyon sa pamilya. "John, Mia, Apo." Bati niya ang kanyang boses ay may awtoridad, ngunit puno ng pagmamahal. May dala siyang isang bayong ng mga sariwang prutas. "Tita Lourdes." Masayang sigaw ni Mia at tumakbo para yumakap. Sa bisig ng kanyang tiyahin, nakaramdam siya ng panandaliang kapanatagan. "O kamusta na ang paborito kong pamangkin?" sabi ni Lourdes, hinahaplos ang buhok ni Mia. Ibinaling niya ang tingin kay John. "At ikaw, John, mukhang maganda ang gising mo ngayon. Lourdes, tamang-tama ang dating mo. Magkape ka muna." Alok ni John. Habang naglalakad papasok sa sala, agad na napansin ni Lourdes ang bakanteng side table. Kumunot ang kanyang noo. "Nasaan ang wedding picture ninyo ni Maria?" "Yan ang paborito kong kuha sa inyo." Nag-iwas ng tingin si John. "Ah, nabasag kagabi. Aksidente? May bisita kasi kami." Bisita. Ang isang salitang yon ay puno ng pag-uusisa. Kilala ni Lourdes si John. Halos isang taon itong hindi nag-anyaya ng sinuman sa bahay. Bago pa man makasagot si John, muling may kumatok sa pinto. This time mas mahina at mas pino. Si John na may biglang nangiti sa labi ang nagmadaling magbukas nito. Nakatayo roon si Catherine. Suot ang isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging inosente. May dala siyang isang box ng ensaymada. "John, naisip ko lang magdala ng almusal," sabi niya sa malambinging na boses. At sa kanya napansin si Lourdes. "Oh, good morning po. I hope I'm not interrupting." Ipinakilala sila ni John sa isa't isa. Lourdes si Catherine. Catherine si Lourdes, kapatid ni Maria. Naglaban ang mga titig ng dalawang babae.
Ngumiti si Catherine, isang nangiting perpekto at magalang. Ngunit si Lourdes na sanay kumilatis ng tao ay hindi ngumiti pabalik. Isang tipid na tango lang ang kanyang isinukli. Nakita niya ang hindi nakikita ni John, ang kislap ng kalkulasyon sa likod ng maamong mukha ni Catherine. Pumasok si Catherine na tila sanay na sa bahay. Ang ganda talaga ng umaga. Naisip ko, John, bakit hindi natin buksan ang mga kurtina para pumasok ang liwanag? At sa isang iglap, nagsimula ang kanyang tahimik na pananakop. Habang naghahanda ng kape si John, sinimulan ni Catherine na ayusin ang sala. Ang isang florerang paborito ni Maria ay inilipat niya sa ibang sulok. Mas babagay ito rito, sabi niya. Ang mga throw pillow na pinili ni Maria ay inayos niya sa ibang paraan. Bawat galaw ay maliit at tila walang mali siya, ngunit para kay Mia at Lourdes, ang bawat galaw ay isang pagbura sa alaala ng yumaong ina. Diyan naisip ko rin, sabi ni Catherine habang hinahaplos ang makapal na kurtina. Medyo madilim ang kulay na ito. Maybe we can get something lighter, something more cheerful. Doon na, hindi nakapagpigil si Lourdes. Ang kurtinang yan ay si Maria mismo ang pumili. Sabi ni Lourdes, ang boses ay mariin. At walang mali sa liwanag ng bahay na ito. Ngumiti si Catherine, isang ngingiting tila nagpapaumanhin. Naku, pasensya na po. I was just making a suggestion. Gusto ko lang pong makatulong na pasiglahin ang paligid para kay John. Ito ang kanyang sandata, ang paggamit sa kalungkutan ni John bilang dahilan para sa lahat ng kanyang ginagawa. At epektibo ito. Lourdes, tama na yan. Saway ni John. Catherine is just trying to help. Tulungan kang kalimutan ang asawa mo, diretsang tanong ni Lourdes. Namula ang mukha ni John. Hindi iyan ang ibig niyang sabihin. Ang gusto lang niya ay makitang muli akong maging masaya. Is that so wrong? Lumapit si Catherine kay John at marahang hinawakan ang braso nito, tila pinapakalma ito. John, hayaan mo na. I understand. Natural lang na mag-alala. Tita Lourdes, I'm the new person here. It takes time. Tumingin siya kay Lourdes. I respect Maria's memory. I truly do. Pero kailangan din pong magpatuloy ng mga naiwan. Di po ba? Ang mga salitang yon, kahit tunog makatwiran, ay parang langis na ibinuhos sa apoy. Huwag mong pag-aralan ang kapatid ko. Galit na sabi ni Lourdes, hindi mo siya kilala. Tama na. Ang sigaw ni John ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Maging si Mia na tahimik na nakamasid sa isang sulok ay napaurong sa takot. Ngayon lang niya narinig na sumigaw ng ganoon ang kanyang ama kay Tita Lourdes. Lourdes, umuwi ka na muna. Sabi ni John, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at hiya. Pinagugulo mo lang ang lahat. Gulat at sakit ang gumuhit sa mukha ni Lourdes. Tumingin siya kay John, pagkatapos ay kay Catherine na nakatayo sa likod nito, may ekspresyon ng nag-aalalang tagumpay. At sa huli, tumingin siya kay Mia. Sa isang tingin, nagkaunawaan sila. Hindi na nagsalita si Lourdes. Kinuha niya ang kanyang bag at walang lingon-likod na lumabas ng pinto, isinarado ito ng may diin. Natahimik ang buong bahay. Ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. I'm sorry, John. Kasalanan ko to. Malambing na sabi ni Catherine. Umiling si John. Hindi. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Hindi ko dapat hinayaang pagsalitaan kanya ng ganoon. Hinawakan niya ang kamay ni Catherine. Masyado lang siyang protective. Masyado niyang kontrolado ang buhay ko mula nang mawala si Maria. Habang nag-uusap sila, pumasok si Mia sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit sa kanyang pagdaan sa may koridor, narinig niya ang boses ni Catherine na bumubulong. Akala siguro nito ay nasa malayo na si John. Nakatayo si Catherine malapit sa bintana, nakatalikod at may kausap sa telepono. Oo, epektibo. Bulong niya ang boses ay hindi na malambing, kundi matalas at malamig.
konti na lang at tuluyan nang mawawala sa eksena ang matandang hukluban na yon. Siya na lang ang pinakamalaking balakid. May sandaling katahimikan. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy niya, ang isda ay nakakagat na sa pain. Malapit na. Ayon lahat sa plano. Nabitawan ni Mia ang baso sa kanyang kamay. Hindi ito nabasag ngunit ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay sapat na para mapalingon si Catherine. Sa isang iglap ibinaba nito ang telepono at muling ngumiti. "Mia, sweetie, are you okay?" Tanong niya, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging anghel. Hindi makapagsalita si Mia. Ang narinig niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang isda ay nakakagat na sa pain. Ayon lahat sa plano. Ang kanyang ama, ang isda. At si Catherine ang mangingisda. Tumangulang si Mia, pinulot ang baso at nagmamadaling bumalik sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at sumandal dito ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Ang lamat sa kanilang pamilya ay hindi na isang simpleng lamat lang. Isa na itong malaking bitak. At si Catherine ang may hawak ng martilyo. Lumipas ang 2 linggo na tila isang mabilis na panaginip para kay John at isang mabagal na bangungot para kay Mia. Si Catherine ay naging permanenteng anino sa kanilang bahay. Ang kanyang mga gamit, pabango libro, isang pares ng tsinelas, ay unti-unting nagsulputan sa mga sulok na parang mga binhing itinatanim sa lupang hindi para sa kanila. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa kanyang matamis na bati at ang bawat gabi ay nagtatapos sa kanyang presensya. Si John ay nabubuhay sa isang ulap ng kaligayahan. Ang kanyang pagtawa ay mas madalas, ang kanyang mga mata ay mas nagniningning. Ngunit para kay Mia, ang bawat halakhak ng kanyang ama ay kasabay ng isang kirot sa kanyang puso. Nakikita niya ang hindi nakikita ni John, ang panandaliang pag-aalma ng kilay ni Catherine. Kapag nababanggit ang pangalan ni Maria, ang malamig na kalkulasyon sa mga mata nito. Kapag tinitingnan ang mga alahas na naiwan ng kanyang ina. Isang Biyernes ng hapon, umuwi si John mula sa trabaho na may dalang balita. "Anak, Tita Catherine mo, may inihandang sorpresa para sa akin bukas. Birthday ko na, di ba?" sabi niya. Isang simpleng salo-salo lang daw. Alam ni Mia na walang simple pagdating kay Catherine. Kinabukasan ng kanilang bahay ay sumailalim sa isang milagrosong pagbabago. Ang sala na dati tahimik ay napuno ng mga lobo at bulaklak. Ang amoy ng niluluto ni Catherine, kare-kare at lechon, kawali mga paborito ni John, ay nangingibabaw sa hangin. Pagdating ng gabi, nagsimulang magsidatingan ng mga bisita. Hindi ito mga kamag-anak ni Mia o mga kaibigan ni Maria. Ito ay mga datihang kaibigan ni John mula sa kolehiyo, mga kasamahan sa trabaho na matagal na niyang hindi nakikita. Naintindihan agad ni Mia ang diskarte ni Catherine. Kinokolekta niya ang mga taong nakakakilala kay John. Bago pa si Maria, mga taong ang tanging nakikita ay ang pagbabalik ng kanilang masayahing kaibigan. Si Catherine, ang perpektong hostess, ang kanyang nangiti ay hindi nawawala. Kilala niya ang pangalan ng bawat bisita. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip, nagsasali ng inumin, nag-aabot ng pagkain at marahang humahaplos sa likod ni John sa tamang mga pagkakataon. "John, ang swerte mo dito kay Catherine," sabi ng isang matabang lalaki na nagngangalang Roberto, ang best man ni John sa kasal noon. "Tingnan mo, pinasaya ka ulit niya. Parang bumalik ka sa dati, pare." "Oo nga," sang-ayon ng asawa nito. "At napakabait pa sa bata. Tingnan mo si Mia, oh. Hindi na malulungkot yan." Napatingin ang lahat kay Mia na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Pilit siyang ngumiti. Ang totoo, mas nararamdaman niyang mag-isa ngayon sa gitna ng maraming tao kaysa noong silang dalawa lang ng kanyang ama
ang nalulungkot. Nang mag-iinuman na tumayo si Catherine para magbigay ng isang maikling talumpati, hindi ko na ito patatagalin pa. Simula niya ang boses ay puno ng pekeng emosyon. Gusto ko lang sabihin kung gaano ako kasaya na makita ang taong mahal ko na napapalibutan ng mga totoong kaibigan niya. Nang una kong makilala si John, nakita ko ang isang anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Pero alam ko sa ilalim noon, nandoon pa rin ang John na masayahin, mapagmahal at puno ng buhay. At ngayong gabi nakikita ko siyang muli. To John, the best man I know, happy birthday. Nagpalakpakan ng lahat. Si John na medyo may tama na ng alak at lubos na naantig sa mga salita ni Catherine ay tumingin sa kanya na may paghanga at pagmamahal. Nakita niya ang babaeng muling bumuo sa kanyang nawasak na mundo. Habang nagkakantahan at nagtatawanan ang lahat, hinila ni John si Catherine sa gitna ng sala. Biglang tumahimik ang paligid. "Catherine," sabi ni John, ang boses ay nanginginig dahil sa tindi ng damdamin. "Lahat ng sinabi mo, totoo. Nawala ako sa loob ng 1 taon. Pero dumating ka at ibinalik mo ang liwanag. Ibinalik mo ako." Naramdaman ni Mia ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Huwag po, Papa. Huwag po." Hinawakan ni John ang 2 kamay ni Catherine. Lumuhod siya sa isang tuhod. Narinig ni Mia ang mga bulungan at hiyawan ng mga bisita. "Oh my God. Gawin mo na, John. Wala akong singsing." Pagpapatuloy ni John ang mga mata ay nakatuon lamang kay Catherine. "Pero ang mayroon ako ay ang puso kong buong-buo mo ng pag-aari. Catherine, will you marry me?" Para kay Mia ang mundo ay biglang naging silent movie. Nakikita niya ang paggalaw ng mga labi, ang paglaki ng mga mata, ang mga ngiti. Ngunit wala siyang marinig, kundi ang ugong sa loob ng kanyang tainga. Nakita niya si Catherine na nagtakip ng bibig, ang mga mata ay nagkunwaring lumuluha sa tuwa. Nakita niya itong dahan-dahang tumango. "Yes, yes, John. I will marry you." Ang sala ay sumabog sa palakpakan at sigawan. Nagyakapan ang dalawa sa gitna ng selebrasyon. Ang mga kaibigan ay lumapit para bumati. Si Roberto ay tinapik-tapik ang likod ni John. "Iyan ang tama, pare. Huwag mo nang pakawalan." Walang sino man ang nakapansin sa munting figura sa sulok. Si Mia ay dahan-dahang tumayo, ang muka ay maputla. Hindi siya umiiyak. Wala pang luha. Tanging isang pakiramdam ng malamig na pagkabigo ang bumalot sa kanya. Tahimik siyang umalis sa sala, dumaan sa mga nagkakatuwaang bisita na hindi man lang siya napansin at umakyat sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at sa wakas sa katahimikan ng kanyang kwarto, bumuhos ang kanyang mga luha. Mga luhang mainit at puno ng sakit. Dumiretso siya sa kanyang study table at kinuha ang sirang picture frame ng kanyang mga magulang. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib, iniingatan na hindi masugatan ng mga natitirang bubog. Tumingin siya sa nakangiting mukha ni Maria sa litrato. Ang nangiti na dating nagbibigay sa kanya ng lakas ay tila nangungutya ngayon. "Mama," hikbi niya sa kawalan. "Anong gagawin ko? Ipinamimigay na ni Papa ang puso niya. Mama, tulungan mo ako." Niyakap niya ang litrato at humiga sa kama. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa bawat paghikbi. Sa labas ang musika at tawanan ay nagpatuloy, isang malupit na paalala ng kanyang pagkatalo. Nakatulugan niya ang pag-iyak. Ngunit nang magising siya sa kalaliman ng gabi, wala na ang mga luha. Ang natira ay isang matigas na bato sa kanyang dibdib. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging isang takot na bata. Umupo siya sa kama at tiningnan ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang nakita niya ay isang pares ng mga matang hindi na puno ng luha kundi ng matigas na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak, bulong niya sa sarili. Tapos na ang pag-asa na si Papa sa sarili niya ay makikita ang katotohanan.
Masyado siyang bulag sa kaligayahan, masyadong sabik na punan ang puwang na iniwan ni Mama. Tiningnan niyang muli ang litrato sa kanyang mga kamay. Ang nangiti ng kanyang ina ay hindi na tila nangungutya. Ngayon ito ay tila isang hamon, isang paalala ng pagmamahal na kailangan niyang protektahan. Hindi kita bibiguin, Mama, ang tahimik niyang sumpa sa hangin. Hindi ko hahayaang sirain niya ang pamilyang ito. Hindi ko papayagang saktan niya si Papa. Marahan niyang ibinalik ang sirang picture frame sa kanyang bedside table. Hindi na niya ito niyayakap na parang isang batang naghahanap ng kalinga. Sa halip inilapag niya ito na may bagong paggalang, isang sagradong bagay na kailangan niyang ipaglaban. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat sa loob ni Mia. Hindi na siya ang batang nagmamasid lang mula sa anino. Siya na ngayon ang magiging anino. Ang aninong magmamasid, mag-iipon ng ebidensya at maghihintay ng tamang pagkakataon para ibunyag ang totoong kulay ng babaeng pakakasalan ng kanyang ama. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula, at sa digmaang ito, siya lang ang nakakaalam na sila'y nasa gitna ng labanan. Ang mga araw, pagkatapos ng proposal, ay tila pinahira ng artipisyal na pulot. Ang bahay ay naging abala sa mga plano para sa kasal. Mga magazine tungkol sa mga damit pangkasal ang nakakalat sa lamesa sa sala, at ang telepono ay palaging may kausap si Catherine Caterer, florist event coordinator. Si John ay lumulutang sa alapaap, bulag sa lahat, maliban sa hinaharap na ipinipinta ni Catherine para sa kanya. Para kay Mia, ang bawat araw ay isang pagtitiis. Ang bawat matamis na tawag ni Catherine na anak sa kanya ay parang isang insulto. Ngunit tinago niya ang lahat sa likod ng isang tahimik at masunuring pag-uugali. Naghihintay siya, nagmamasid. Isang linggo matapos ang party, isang bagong tao ang pumasok sa kanilang buhay, at kasama niya ay isang bagong antas ng panganib. John, Mia, gusto kong ipakilala sa inyo ang pinsan ko, si Adrian. Masayang anunsyo ni Catherine isang hapon. Nakatayo sa likod niya ang isang lalaking nasa mid-30s. Si Adrian ay may itsurang simple na kamaong polo shirt at may ngiting madaling makakuha ng loob. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman muli ni Mia ang pamilyar na kilabot. Tulad ni Catherine, ang ngiti ni Adrian ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May talim doon, isang tila nanunubok na tingin. "Bro Adrian nga pala," sabi nito, inilahad ang kamay kay John. "Congrats sa inyo ni Insan," sabi ko sa kanya. Sa wakas, nakahanap din siya ng matinong lalaki. Agad na naging magaan ang loob ni John. "Salamat, pare." "John, pasok ka." "Actually, John," sabi ni Catherine, hinahawakan ng braso ng pinsan. "Naisip ko, since malapit na ang kasal at ang daming kailangang asikasuhin, baka pwedeng dito muna tumuloy si Adrian. Para may katuwang ako. At para may kasama ka naman dito sa bahay kapag may inaasikaso ako sa labas. Pampabawas gastos na rin sa kanya." Bago pa man makaprotesta si Mia sa kanyang isipan, pumayag na si John. "Oo naman, walang problema. Maluwag ang guest room. Welcome ka dito, Adrian." Ang pagdating ni Adrian ay nagpaliit sa mundo ni Mia. Ang bahay na dati kanyang kanlungan ay naging isang lugar na puno ng mga estranghero. Si Adrian, sa kabila ng kanyang palakaibigang kilos, ay may presensyang nakakabahala. Palagi siyang nasa paligid, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay tila sumusunod sa bawat galaw ni Mia. Doon napagtanto ni Mia na kailangan na niyang kumilos. Hindi na siya pwedeng maghintay lang. Ang pagkakataon ay dumating isang hapon. Si John ay may inaasikasong mahalagang meeting online sa kanyang study. Si Adrian naman ay lumabas saglit para bumili ng sigarilyo. Si Catherine sa sala ay may kausap sa telepono. "Yes, darling, of course, aalisin ko na yung mga luma niyang gamit. Yes, ipapalit natin ng bago. Something fresh. Something ours," malambing niyang sabi.
na halatang isa sa mga wedding supplier ang kausap. Naiwan ni Catherine ang kanyang mamahaling leather handbag sa ibabaw ng isang upuan sa dining area. Ito na ang pagkakataon ni Mia. Nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila isang malakas na dagundong sa sahig. Sinilip niya si Catherine. Abala pa rin ito sa pakikipag-usap na katalikod sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang bag. Sa loob nakita niya ang karaniwang laman, isang wallet makeup kit pabango. Ngunit sa isang tagong bulsa sa gilid, nakapanya ang isang bagay na matigas at parihaba. Kinuha niya ito. Isang pangalawang telepono. Hindi ito isang magarang smartphone tulad ng pangunahin niyang gamit. Ito ay isang luma mumurahing modelo, isang burner phone. Ang uri ng teleponong ginagamit ng mga taong may itinatago. Binuksan niya ito. Walang password. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pumunta siya sa messages. Ang inbox ay halos walang laman, maliban sa 3 mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave. Ang una, confirmed. All assets are liquid. Ready for transfer upon contract signing. Kumunot ang noo ni Mia. Assets kontrata. Ang pangalawa na ipinadala ilang araw lang ang nakalipas. Contract is the MC. Finalize the date. MC marriage contract. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Mia. Ang kasal ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Isa itong transaksyon. Ngunit ang pangatlong mensahe ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Galing ito sa contact na ang pangalan ay J. The package will be ready. Just give the signal. Package? Anong package? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito tama. Kinapa niya ang kanyang bulsa at inilabas ang kanyang lumang cellphone, isang bigay pa ng kanyang ina. Nanginginig ang mga daliri, mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang screen ng burner phone, tinitiyak na malinaw ang bawat mensahe. Click! Ang mahinang tunog ng camera shutter ay parang putok ng baril sa kanyang tainga. Nagmamadali niyang ibinalik ang burner phone sa tagong bulsa, isinara ang bag at maingat na inilagay ito pabalik sa upuan na parang hindi man lang nagalaw. Hahakbang na sana siya paalis nang biglang may aninong tumabon sa kanya. Nawawala ka yata, Mia. Ang boses ay kalmado, halos mapaglaro. Ngunit nang tumingala si Mia ang nakita niya ay si Adrian nakasandal sa hamba ng pinto ng kusina. Ang nangiti ay nasa kanyang labi, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng yelo. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal na nakatayo, roon tahimik na nanonood. Nanuyo ang lalamunan ni Mia. Hindi po, may kukunin lang po sana akong tubig. Naglakad si Adrian palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay mabagal at sinadya. Huminto ito sa mismong tapat niya, napakalapit na amoy niya, ang usok ng sigarilyo sa hininga nito. Hindi ito tumingin sa bag ni Catherine. Sa mga mata lang ni Mia, ito nakatingin. Alam mo, Mia, bulong nito, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang mga batang masyadong matanong, minsan napapahamak. Hindi gumalaw si Mia. Ang takot ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang kanang kamay. Ngunit sa halip na saktan siya, itinapat nito ang hintuturo nito sa kanyang sariling mga labi. Shhh! Isang kilos lang yon, walang salita. Ngunit ang mensahe ay malinaw na malinaw. Alam ko ang ginawa mo at mananahimik ka. Pagkatapos ay muli itong ngumiti, ang peking ng ngiting ipinakita nito kanina. Tinapik nito ng marahan ang kanyang ulo. Sige na, kumuha ka na ng tubig mo. Baka nauuhaw ka na. Hinarangan nito ang daan. Kinailangan ni Mia na sumiksik para makalagpas dito. Habang naglalakad siya papuntang kusina, ramdam niya ang mga mata ni Adrian na nakatitig sa kanyang likuran na parang isang agilang nagmamasid sa kanyang mahinang biktima. Hindi na siya kumuha ng tubig. Nagdire-diretso siya umakyat sa hagdan at pumasok sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at nilock ito.
Sumandal siya sa pinto, hinahabol ang kanyang hininga. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Hindi lang si Catherine ang kanyang kalaban. Dalawa sila, isang pangkat. At ang pinakamasaklap sa lahat ang kaaway ay hindi na lang bumibisita. Nakatira na ito sa loob ng kanilang bahay. Ang gabi matapos matuklasan ng burner phone ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Mia. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang silid, ang bawat anino na dumadaan sa ilalim ng kanyang pinto ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Alam niyang alam ni Adrian. At kung alam ni Adrian, siguradong alam na rin ni Catherine. Ang laro ay nagbago. Hindi na siya ang nag-iisang nangangaso. Siya na rin ngayon ang pinapol. Kinaumagahan sinubukan niyang ipagsapalaran ang lahat. Habang nag-aalmusal at habang nasa banyo si Catherine, sinubukan niyang kausapin ang kanyang ama. Papa. Simula niya ang boses ay nanginginig ng bahagya. Napansin ko po. May isa pa pong cellphone si Tita Catherine. Tumingin si John mula sa kanyang binabasang dyaryo, ang nooy nakakunot. Anong ibig mong sabihin? Yung isa po yung luma. Nakita ko po kahapon. May mga text po doon tungkol sa assets at kontrata. Sabi ni Mia pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ngunit bago pa man makasagot si John, lumabas na si Catherine mula sa banyo sariwa at nakangiti. Narinig niya ang huling sinabi ni Mia. Oh, yun ba, sweetie? Sabi niya ang kanyang tawa ay magaan at walang bahid ng pag-aalala. Si Limi nakalimutan kong sabihin, that's my old work phone. Yung mga dati kong kliyente doon pa rin nagte-text. Hinahayaan ko na lang para hindi sila maabala. Pasensya na kung na-curious ka ha. Tumingin siya kay John, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at kunwaring awa. Mahal, I think Mia is just having a hard time adjusting. Natural lang na maging mapaghinala. Maybe she's scared of losing you to me. Ang mga salitang iyon ay perpektong binalak. Inilagay nito si Mia sa posisyon ng isang selosang bata at si Catherine naman sa posisyon ng isang mapag-unawang stepmother-to-be. At si John na uhaw sa simpleng paliwanag ay agad na naniwala. Mia, sabi ni John, ang boses ay may himig ng pagkadismaya. Pinag-usapan na natin to. Catherine is part of our family now. Hindi maganda yung pakikialam mo sa gamit ng hindi mo pag-aari. At lalong hindi maganda yung pag-iisip mo ng kung ano-ano. Pero Papa, enough na putol ni John ibinaba ang dyaryo. Humingi ka ng tawad kay Tita Catherine mo. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Ang katotohanan ay nasa harap na nila. Ngunit pinipili ng kanyang ama na maging bulag, mapait at masakit. Ang tingin na ibinigay sa kanya ni John ay ang huling dagok. Iyon ay tingin ng pagkabigo. Tumingin siya kay Catherine na ngayon ay may ekspresyon ng isang martir, malungkot ngunit mapagpatawad. It's okay, John. Naiintindihan ko. Hindi na kailangan. Ngunit para kay John kailangan. Mia, now. Nanginginig ang labi ni Mia, pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sorry. Poin mo. Sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Okay lang yan, sweetie. Sabi ni Catherine at lumapit para yakapin siya. Ang yakap ay malamig. Isang palabas para sa kanyang ama. We'll get through this. Bulong nito sapat lang para marinig nilang dalawa. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay hindi tunog pang-alo. Ito ay tunog banta. Talunan at nag-iisa tumakbo si Mia paakyat sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay wala nang kakampi sa kanya. Ngunit meron pa. May isa pa. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nagtago sa loob ng kanyang closet. Nanginginig ang mga daliri, tinawagan niya ang numerong kabisado niya. Hello, Apo. Ang boses ni Tita Lourdes ay tila isang sinag ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Tita, hikbi ni Mia, hindi na napigilan ng emosyon. Tita, tulong po. Ikinuwento niya ang lahat. Ang burner phone, ang mga mensahe, ang pagbabanta ni Adrian,
at ang pagtataboy sa kanya ng sariling ama. Sa kabilang linya si Lourdes ay tahimik na nakikinig, hindi pinuputol ang bawat salita ng pamangkin. Nang matapos si Mia, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Pagkatapos ay nagsalita si Lourdes, ang boses ay hindi na malambing, kundi matigas na parang bakal. "Alam ko na," sabi nito. "Mula pa lang sa unang araw, alam kong may mali sa babaeng yan. Isang ahas na nag-aanyong anghel." "Anong gagawin ko, tita?" Ayaw maniwala ni Papa. "Ako pa po ang masama." "Makinig ka, Mia," maring sabi ni Lourdes. "Huwag na huwag ka nang susubok na kausapin ng papa mo tungkol dito. Bulag siya sa ngayon. Ang kailangan natin ay hindi salita. Kailangan natin ng ebidensya na hindi niya pwedeng itanggi. Naiintindihan mo?" "Opo." "At higit sa lahat," dagdag ni Lourdes, "mag-iingat ka. Doblehin mo ang pag-iingat mo. Huwag kang magpapakita ng takot sa kanila. At huwag na huwag kang magtitiwala. Lalo na sa Adrian na yan. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan, basta't manatili kang ligtas." Pagkatapos ng tawag, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Mia. Hindi na siya nag-iisa, may kakampi siya. Ngunit ang kapanatagang yon ay hindi nagtagal. Kinagabihan, habang naghahanda si Mia ng kanyang mga gamit para sa eskwela, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Catherine nang hindi kumakatok. "Tapos ka na ba sa homework mo?" tanong nito. Ang boses ay kaswal, ngunit ang mga mata ay nanunuot. "Opo, sagot ni Mia, hindi tumitingin. Isinara ni Catherine ang pinto. Ang mahinang pag-click ng lock ay nagpadala ng kaba sa dibdib ni Mia. Lumapit si Catherine at umupo sa gilid ng kanyang kama. "Mia, we need to talk," sabi nito. Ang boses ay seryoso na. Hindi umimik si Mia. "Alam ko ang iniisip mo." Pagpapatuloy ni Catherine. "Ini-imagine mo ako bilang isang wicked stepmother sa mga fairy tale, di ba, yung mga api sa'yo at aagawin ng papa mo." Tumawa ito nang mahina, isang tawang walang saya. "Pero hindi ito fairy tale, Mia. Ito ang totoong buhay. At sa totoong buhay, ang mga batang sutil ay napaparusahan." Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mabangong amoy ng pabango nito ay tila nakakalason. "You're a smart girl, Mia. Matalino ka." Sabi nito, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Pero minsan ang sobrang talino ay nakakasama. Lalo na kung isinusuot mo ang ilong mo sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Hinawakan ni Catherine ang balikat ni Mia. Ang pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit ang diin ng kanyang mga daliri ay nag-iwan ng sakit. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ni Mia. "Mahal na mahal ko ang papa mo." Bulong nito, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. "At gagawin ko ang lahat para maging masaya kami. Lahat. Kaya kung ako sa'yo, you will stop this little investigation of yours. Maging isang mabuting anak ka na lang. Tanggapin mo na ako. Dahil kung hindi..." Pinisil nito ang kanyang balikat ng mas mahigpit. Ang mga batang tuso at palabintangin. Madalas nagkakaroon sila ng mga aksidente. Nadudulas sa hagdan, nalulunod sa swimming pool. Nakakalungkot, di ba? Binitiwan nito si Mia ng biglaan na, para bang wala itong ginawa. Muli itong ngumiti. "Naiintindihan mo ba ako, sweetie?" Hindi makapagsalita si Mia. Ang takot ay parang isang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng luhang hindi niya papatakbuhin. Tumango lang siya ng marahan. "Good girl," sabi ni Catherine, tinapik ang kanyang pisngi. Sakto namang may kumatok. "Catherine, Mia, okay lang ba kayo dyan?" Boses ito ni John. Sa isang iglap, ang mukha ni Catherine ay muling naging maamo. Binuksan niya ang pinto. "Yes, mahal. Kinausap ko lang si Mia.
Nagkakaintindihan na kami. Sabi niya ang boses ay puno ng pagmamahal. I think we just had a breakthrough. Ngumiti si John, malaki ang pasasalamat. Salamat, mahal. Alam kong kaya mo yan. Tumingin siya kay Mia. Anak, maging mabait ka na kay Tita Catherine mo, ha? Mula sa likod ng kanyang ama, nakita ni Mia ang tingin ni Catherine. Isang tingin ng tagumpay, isang tingin na nagsasabing, akin na ang papa mo. At sa susunod ikaw. Ang araw ng Sabado ay dumating na may dalang bigat at pagkakataon. Ito ang araw na kailangan ni Mia para isakatuparan ng unang bahagi ng kanyang plano, ang makatakas sa bahay na tila naging isang magandang kulungan. Papa, kailangan ko po bumili ng mga art materials para sa project namin. Paalam niya habang nag-aalmusal. Ang pagsisinungaling ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig, ngunit ito ay isang kasinungalingang kailangan. Ako na ang sasama sa'yo, sweetie. Mabilis na alok ni Catherine na may ngiting kasintamis ng asukal para makapili ka ng magaganda. Naku, wag na, Catherine. Pigil ni John. Hayaan mo na ang bata. Malaki na si Mia, kaya na niya yan. At saka, di ba may fitting ka ng wedding gown mo ngayon? Mas importante yon. Tumango si Catherine, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Mia. Sige, kung yan ang sabi mo. Mag-ingat ka, Mia, ha? Umuwi ka kaagad. Ang bilin ay tunog pag-aalala. Ngunit para kay Mia, ito ay isang utos na may kasamang babala. Sa kanyang pag-alis, naramdaman ni Mia ang titig ni Adrian mula sa sala. Hindi ito lumingon, ngunit alam niyang bawat hakbang niya ay sinusundan. Ang pakiramdam na makalabas ng kanilang gate at makahinga ng malayang hangin ay hindi kapantay. Ang bawat metro na inilalayo niya sa bahay ay isang metrong paglapit sa kaligtasan. Sumakay siya ng jeep papunta sa bahay ng kanyang Tita Lourdes. Ang bahay nito ay nasa isang luma at tahimik na subdibisyon, isang mundo, ang layo mula sa tensyon sa kanilang tahanan. Pagbaba niya sa tapat ng gate, isang pamilyar na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Dito sa bahay na ito, ang mga alaala ng kanyang ina ay buhay at iginagalang. Si Lourdes mismo ang nagbukas ng pinto. Walang maraming tanong, isang mahigpit na yakap agad ang kanyang ibinigay. Pumasok ka, apo. Naghihintay ako sa'yo. Ang sala ni Lourdes ay kabaligtaran ng sala nila. Dito ang mga litrato ni Maria ay nakapalibot ang kanyang graduation picture, ang litrato niya noong baby pa, at ang paboritong wedding picture nila ni John na nakalagay sa isang malaking frame sa gitna ng lahat. Ang amoy ng bahay ay pinaghalong lumang kahoy at bulaklak ng sampagwita. Umupo sila sa sopa at doon sa wakas, nailabas ni Mia ang lahat ng kanyang takot at hinala nang walang pag-aalinlangan. Ipinakita niya ang mga litratong kuha niya mula sa burner phone. Tinitigan ni Lourdes ang mga mensahe sa cellphone. Ang kanyang muka ay unti-unting nagiging mas matigas at mas seryoso. Assets, kontrata, package. Ulit niya sa mga salita. Hayop ang mga yan. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Planado ito. Isang sindikato. Ano po ang gagawin natin, tita? Tanong ni Mia, ang boses ay puno ng pag-asa. Ang kailangan natin ay ebidensya. Sabi ni Lourdes, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Isang ebidensya na kahit gaano pa kabulag ang papa mo, mapipilitan siyang imulat ang kanyang mga mata. Isang ebidensya na sasampal sa kanya pabalik sa katotohanan. Tumayo si Lourdes at kumuha ng isang maliit na notebook. Dalawa ang gagawin natin. Una ako. Gagamitin ko ang mga kakilala ko. May kumpare ang lolo mo na retiradong investigador. Hihingan ko siya ng pabor na alamin ang tunay na pagkatao ng isang Catherine Cruz. Titingnan natin kung may record ba talaga ang pangalang yan. Kung wala, doon palang malaki na ang problema natin. Tumingin siya kay Mia. Pangalawa, ikaw. Ikaw ang nasa loob.
Ikaw ang ating espiya. Nagulat si Mia. Pero paano po tita laging nakabantay si Adrian? Kailangan mong maging mas matalino kaysa sa kanila, sabi ni Lourdes. Naglakad ito papunta sa isang cabinet at may kinuha mula sa isang kahon. Isang maliit na bagay na animoy ordinaryong USB flash drive. Ano po yan, voice recorder, sagot ni Lourdes. Regalo sa akin ng inaanak ko. Maliit lang, pero malinaw kumuha ng boses. Isang pindot lang para mag-record, isang pindot para huminto. Simple lang. Inabot niya ito kay Mia. Kailangan mong mahanap ang tamang pagkakataon. Itago mo ito sa lugar kung saan madalas mag-usap sa telepono ang Catherine na, yan, sa sala, sa kusina, kahit saan. Kailangan nating marinig mismo mula sa bibig niya ang kanyang mga masasamang plano. Nanginginig na hinawakan ni Mia ang maliit na aparato. Ito ay magaan, ngunit ang bigat ng responsibilidad na dala nito ay halos hindi niya makaya. Paano po kung mahuli nila ako? Hinawakan ni Lourdes ang kanyang mga kamay. Hindi ka nila mahuhuli dahil gagawin mo ito ng may pag-iingat at gagawin mo ito dahil mahal mo ang papa mo. Ang pagmamahal na, yan ang magbibigay sa iyo ng lakas at talino na higit pa sa inaakala mo. Pagkatapos nilang magplano, ipinaghanda ni Lourdes si Mia ng tanghalian. Sa bawat subo, naramdaman ni Mia ang pagbalik ng kanyang lakas. Hindi na siya isang batang biktima. Isa na siyang sundalo sa isang digmaang siya lang at ang kanyang tiyahin ang nakakaalam. Bago siya umuwi, binilan siya ni Lourdes ng mga art materials sa isang malapit na bookstore para maging kapani-paniwala ang kanyang palusot. Ang pagbabalik sa kanilang bahay ay mas nakakakaba kaysa sa pag-alis. Hawak niya sa kanyang bulsa ang recorder na parang isang bombang sasabog anumang oras. Pagpasok niya, nadatnan niya si Catherine at Adrian na nanonood ng TV sa sala. "Oh, you're back," bati ni Catherine. "Kumusta ang shopping?" "Okay lang po." Sagot ni Mia, ipinakita ang paper bag na may lamang mga gamit. Kinailangan niyang maghintay ng halos 3 oras. Isang mahabang paghihintay kung saan ang bawat minuto ay tila 1 oras. Nagkulong siya sa kanyang kwarto, paulit-ulit na pinapraktis sa isip ang kanyang gagawin. Ang pagkakataon ay dumating nang magsimulang magluto si Catherine para sa hapunan. Si John naman ay nasa study abala sa trabaho. Si Adrian ay lumabas sa hardin para manigarilyo. Ang sala ay sa wakas bakante. Ito na. Nanginginig ang mga binti, bumaba si Mia. Kinuha niya ang recorder mula sa kanyang bulsa. Kailangan niyang maghanap ng perpektong taguan. Tumingin siya sa paligid. Sa ilalim ng plorera, masyadong halata. Sa likod ng mga libro, madaling makita. Ang kanyang mga mata ay napadako sa mabigat na center table na gawa sa nara. Madilim sa ilalim nito, bihirang linisin, perpekto, dahan-dahan siyang gumapang sa sahig. Ang puso niya ay kumakabog ng napakalakas na tila naririnig sa buong kabahayan. Gamit ang double-sided tape na inihanda ni Lourdes, idinikit niya ang maliit na recorder sa ilalim ng mesa malapit sa gitna. Pinindot niya ang maliit na on button. Isang halos hindi marinig na click ang tumunog. Nagsimula na itong mag-record. Tagumpay. Hahakbang na sana siya paatras papalabas mula sa ilalim ng mesa nang bigla siyang natigilan. May narinig siya. Isang mabagal tiyak na yabag. Hindi mula sa kusina, hindi mula sa labas, mula sa likuran niya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang tanging naririnig niya ay ang pagkabog ng sarili niyang puso at ang papalapit na mga yabag na tila nagmamartsa papunta sa kanyang pagkakatuklas. Ang mga yabag ay huminto sa mismong likuran niya. Hindi na kailangan lumingon ni Mia para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sigarilyo na bahagyang nanunuot sa damit nito ay sapat na. Si Adrian. Nanigas si Mia sa ilalim ng mesa, ang kadiliman
na dati kanyang kanlungan ay naging isang bitag. Ang kanyang paghinga ay tila isang malakas na ugong sa katahimikan. Hinihintay niya ang sigaw, ang paghila sa kanyang mga paa, ang pagtatapos ng lahat. Ngunit walang nangyari. Ilang segundo pa ang lumipas at muling narinig ni Mia ang mga yabag ngayon ay papalayo na patungo sa direksyon ng kusina. Insan paabot nga ng beer dyan. Narinig niyang sigaw ni Adrian. Kumuha ka mag-isa. May ginagawa ako, sagot ni Catherine mula sa kusina. Isang maluwag na hininga ang pinakawalan ni Mia na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Hindi siya nakita. Sa isang himala, hindi siya napansin. Nanginginig pa rin mabilis, ngunit maingat siyang gumapang palabas mula sa ilalim ng mesa. Tumayo siya at walang lingon-likod na naglakad paakyat sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay naghahabulan pa rin. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, pinapakalma ang sarili. Ligtas siya sa ngayon at ang pain ay nailagay na. Ang sumunod na 2 araw ay isang ehersisyo ng bakal na pagpipigil. Kinailangan ni Mia na magpanggap na walang alam na siya ay isang ordinaryong bata na abala sa pag-aaral habang ang isang maliit na aparato sa ilalim ng kanilang mesa sa sala ay tahimik na nangongolekta ng katotohanan. Ang pagkakataon para makuha ito ay dumating noong Martes ng gabi. Niyaya ni John si Catherine na mag-dinner sa labas, isang pre-wedding date. Si Adrian naman ay umalis para makipagkita sa mga barkada. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, solo ni Mia ang bahay. Pagkaalis ng kotse ng kanyang ama, dali-dali siyang bumaba. Halos hindi na siya humihinga sa pananabik at kaba. Muli siyang gumapang sa ilalim ng mesa, kinapa ang recorder, at maingat na inalis ito. Hawak niya ngayon sa kanyang palad ang posibleng kaligtasan ng kanyang ama. Tumakbo siya pabalik sa kanyang silid, isinaksak ang recorder sa kanyang lumang laptop at isinuot ang kanyang headphones. Pinindot niya ang play. Ang unang ilang oras ng recording ay puro ingay lang tunog ng TV, mga yabag ang pag-uusap nila ng kanyang ama tungkol sa mga ordinaryong bagay. Ngunit pagkalipas ng ilang oras narinig niya ang boses na hinihintay niya. Boses ni Catherine may kausap sa telepono. Oo, nasa bangko na ang unang down payment para sa caterer. Huwag kang mag-alala, malinis ang lahat. Galing sa sarili kong account ang pambayad para walang bakas sa kanya. Nagpatuloy ang recording. Kinagabihan boses na ni Adrian ang narinig niya, tila may kausap din. Pre-relax ka lang. Oo, sigurado na to. Ang tanga ng target, in love na in love. Oo, malaki ang makukuha natin dito. Higit pa sa inaasahan mo. Ngunit hindi pa ito sapat. Ito ay mga piraso lamang. Kailangan ni Mia ng isang bagay na buo, isang bagay na hindi maitatanggi. At sa wakas dumating ito. Isang recording mula Lunes ng hapon nang si John ay nasa trabaho at si Mia ay nasa eskwela. Ang dalawang demonyo, si Catherine at Adrian, ay nag-uusap sa sala. At sa pagkakataong ito, hindi sila bumubulong. Nakausap ko na si Jay Ongwasa. Sabi ni Adrian, ready na raw ang package. Once na maikasal kayo, it will take effect 3 days after the honeymoon. Dadalhin niya sa resort. Walang bakas, walang lasa. It will look like a heart attack. Perfect. Nanlamig ang buong katawan ni Mia. Ang package. Hindi ito droga. Hindi ito pera. Ito ay lason. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa niyan. Boses ni Catherine malamig at walang emosyon. Ayokong magkaroon ng anumang investigasyon. Dapat magmukha itong natural. Isang biyudong biglang inatake sa puso dahil sa sobrang kaligayahan. Nakakaiyak, di ba? Isang malutong na tawa ang sumunod. At ang bata, tanong ni Adrian, anong gagawin natin dyan? Mukhang naghihinala na ang isang yon. Hayaan mo siya, sagot ni Catherine. Pagkatapos ng lahat, sino ang maniniwala sa isang batang nagdadalamhati?
At kapag wala na si John, madali na lang siyang ipadala sa isang malayong ampunan, sa isang lugar kung saan walang makikinig sa kanyang mga kwento. She will be a forgotten memory. Hindi na kinaya ni Mia. Tinanggal niya ang kanyang headphones, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ang kasamaan ay hindi na isang hinala. Ito ay isang katotohanang nai-record malinaw at nakakakilabot. Pinaplano nilang patayin ang kanyang ama. At pagkatapos, itatapon siya na parang basura. Kinopya niya ang audio file sa kanyang laptop at sa kanyang cellphone. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang maibigay ito kay Tita Lourdes. Nagmamadali siyang nag-ayos ng gamit nang bigla siyang may narinig. Ang tunog ng paparating na sasakyan. Bumalik na sila. Mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Dali-dali niyang isinara ang laptop at itinago ito sa ilalim ng kanyang kama. Ang cellphone ay ibinulsa niya. Hahakbang na sana siya palabas ng kwarto nang mapagtanto niya na iwan niya ang recorder sa ibabaw ng kanyang mesa. Bumukas ang pinto sa ibaba. "Mia anak, we're home." Masayang boses ni John. Kukunin na sana ni Mia ang recorder nang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Catherine. Ang nangiti nito ay agad na nawala nang makita ang recorder sa ibabaw ng mesa at ang takot sa mukha ni Mia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkaunawa, pagkatapos ay nanlisik sa galit. "Ano yan?" tanong ni Catherine. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Walang nagawa si Mia kundi umiling umatras hanggang sa mapadikit siya sa pader. Naglakad si Catherine papasok at isinara ang pinto. "Sabi ko na nga ba?" Sabi nito, ang bawat salita ay parang latigo. "Akala ko matalino ka pero tanga ka pala." Dahan-dahan itong lumapit sa mesa para kunin ang recorder, ngunit alam ni Mia na kapag nakuha nito iyon wala na. Ito na ang huling baraha. Sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling tumakbo si Mia, inunahan si Catherine at dinampot ang recorder. "Akin na yan." Sigaw ni Catherine at sinunggaban siya. Dito nagsimula ang isang eksenang hindi inaasahan. Hindi ito isang away ng isip. Isa na itong pisikal na labanan. Sinubukan ni Mia na tumakbo palabas, ngunit nahawakan ni Catherine ang kanyang buhok at hinila siya patalikod. "Bitawan mo ako." Sigaw ni Mia. "Ibigay mo sa akin yan, inutil na bata." Hiyaw ni Catherine. Ang kanyang magandang mukha ay naging isang halimaw dahil sa galit. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nabuksan ang pinto. Pumasok si Adrian na naalarma sa sigawan. Nang makita ang eksena, hindi ito nagatubili. Lumapit ito at tinulungan si Catherine na pigilan si Mia. Ngayon, dalawa na sila laban sa isang maliit na bata. Si Adrian ang humawak sa mga braso ni Mia habang si Catherine ay pilit na inaagaw ang recorder. "Papa, tulong!" Sigaw ni Mia, isang sigaw na puno ng desperasyon. Ngunit bago pa man umabot ang sigaw sa ibaba, nakuha na ni Catherine ang recorder. Hawak ito sa kanyang kamay. Tiningnan niya si Mia na may ngiti ng isang demonyo. "Game over, little girl," sabi nito. At sa harap mismo ni Mia, ibinagsak ni Catherine ang recorder sa sahig at tinapakan ito ng buong lakas, paulit-ulit. Crack! Crunch! Ang tunog ng plastik na nababasag ay ang tunog ng pag-asa ni Mia na nadudurog. Hawak pa rin ni Adrian, wala siyang nagawa, kundi panoorin ang pagwasak sa nag-iisang pisikal na ebidensya. "Ngayon," sabi ni Catherine, hinahabol ang hininga, "sino ang maniniwala sa'yo?" Sakto namang bumukas ang pinto. Si John. "Anong nangyayari dito? Anong sigawan yan?" Tanong niya, ang mukha ay puno ng pagkalito. Agad na binitiwan ni Adrian si Mia. Sa isang iglap ang mukha ni Catherine ay muling naging biktima. Umiyak ito. "John, si Mia!" Hikbi nito. "Sinusubukan niyang sirain ang mga gamit ko. Sinasabi niyang masama akong tao.
Sinusubukan niyang paghiwalayin tayo. Tumingin si John mula sa umiiyak na si Catherine sa nagkalat na piraso ng recorder sa sahig at kay Mia na nakatayo gulo ang buhok at may bakas ng mga daliri ni Adrian sa braso. Mia, sabi ni John, ang boses ay malamig at puno ng pagkabigo. Ano na naman to? Tiningnan ni Mia ang kanyang ama. Pagkatapos ay sa 2 ahas na nasa harap niya. Alam niyang talo siya sa round na ito. Ang pisikal na ebidensya ay nawala, ngunit habang nakatingin siya sa kanila, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nila naintindihan dahil ang hindi nila alam, ang recorder ay isang pain lang. Ang totoong ebidensya, ang audio file, ay ligtas na nakatago sa kanyang cellphone at laptop. Ang laro ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Ang resulta ng gabing iyon ay mas malala pa sa inaasahan ni Mia. Hindi lang siya napagalitan, siya ay pinarusahan. Kinumpis ka ni John ang kanyang laptop at cellphone hanggang sa matuto kang gumalang. Para kay John, ito ay isang aksyon ng isang ama na dinidisiplina ang isang rebeldeng anak. Para kay Catherine at Adrian, ito ay isang malaking tagumpay. Para kay Mia, ito ay isang sakuna. Ang ebidensya, ang audio file na magliligtas sana sa kanyang ama ay nasa mga kamay na ngayon ng kaaway, nakakulong sa loob ng mga device na yon. Ang tanging pag-asa niya ay na hindi nila ito hahanapin o buburahin. Ang sumunod na mga araw bago ang kasal ay tila isang malabong panaginip. Ang bahay ay naging isang kaharian kung saan si Catherine ang reyna at si Mia ang bilanggo. Bawat galaw niya ay binabantayan. Hindi na siya pinapayagang lumabas ng bahay mag-isa. Kahit ang pagtawag sa telepono ay ipinagbabawal. Si Tita Lourdes ay sinusubukang tumawag, ngunit si Catherine o Adrian ang laging sumasagot, sinasabing, "Busy si Mia" o "nagpapahinga." Si Mia ay nakakulong sa isang ginintuang hawla, pinapanood ang paghahanda para sa kamatayan ng kanyang sariling ama. Huwebes ng gabi, 2 araw bago ang kasal. Ang bahay ay abala. Ang wedding gown ni Catherine, nakabalot sa isang malaking puting lalagyan, ay nakasabit na sa kanilang sala na parang isang multo. Ang mga imbitasyon ay nakakalat sa mesa. Si John ay masayang-masaya, walang kamalay-malay sa tensyon na halos hinihiwa ng kutsilyo. Habang naghahapunan, sinabi ni John, "Mia, kinuha ko na pala yung isusuot mong damit para sa kasal. Isa kang flower girl. Bagay na bagay sa'yo." Pilit nang ngumiti si Mia. Isang flower girl sa libing ng sarili niyang pamilya. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, na alam ni Mia na kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makausap si Tita Lourdes. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang cellphone at laptop niya ay nakatago sa loob ng aparador ni John. Kailangan niyang makuha ang mga ito. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid. Ang sahig na kahoy ay tila sumisigaw sa bawat hakbang niya. Maingat niyang binuksan ang pinto ng master's bedroom. Si John ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kabilang bahagi ng kama ay bakante. Nasaan si Catherine, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa silid, dumiretso sa aparador. Binuksan niya ito nang dahan-dahan. Nandoon nga sa ibabaw ng mga damit ni John ang kanyang laptop at cellphone. Kinuha niya ang cellphone. Iyon lang ang kailangan niya sa ngayon. Hahakbang na sana siya palabas nang marinig niya ang isang bulong mula sa direksyon ng banyo. "Sigurado ka bang ligtas na tayo?" Boses ni Catherine, mahina ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. "Ang bata, hindi ako mapakali. Paano kung may kopya siya?" Sumilip si Mia sa siwang ng pinto ng banyo. Nakaupo si Catherine sa gilid ng bathtub, iluminado lamang ng maliit na nightlight at may kausap sa telepono. "Hindi," sagot ni Catherine sa kausap. "Wala na, nasira ko na ang recorder at nakuha na namin ang laptop at cellphone niya. Malinis na tayo. Relax ka lang, Adrian. Masyado kang paranoid."
Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Bukas ng gabi bago ang kasal, sisiguraduhin kong burado lahat ng files sa mga yon. Para sigurado, ngayon matulog ka na. Malapit na tayong maging milyonaryo. Ibinaba niya ang tawag. Nanatili siyang nakaupo roon ng ilang sandali. Ang kanyang silweta ay tila isang mangkukulam sa dilim. Mabilis na umatras si Mia, ang puso niya ay dumadagundong. Bukas ng gabi. Iyon ang deadline. Kung hindi niya mababawi ang mga gamit niya, ang lahat ng ebidensya ay magiging abo. Hawak ang cellphone, bumalik siya sa kanyang silid. Kailangan niyang maging mabilis. Nagtago siya sa ilalim ng kanyang kumot, binuksan ang cellphone, at nagdasal na sana ay may sapat pa itong baterya. Mayroon pa, 20%. Agad niyang tinawagan si Tita Lourdes. Pagkatapos ng 2 ring sumagot ito. Ang boses ay nag-aalala. Mia, Diyos ko apo. Anong nangyayari? Bakit hindi ka sumasagot? Tita, wala na po tayong oras. Bulong ni Mia, ang boses ay nanginginig. Nakuha po nila ang laptop at cellphone ko. Buburahin po nila ang files bukas ng gabi. Sa kabilang linya narinig ni Mia ang malalim na paghinga ni Lourdes. Hayop sila. Sige, makinig ka sa akin, Mia. May plano ako. May kaibigan akong pulis, si Detective Ramos. Nakausap ko na siya. Naghihinala na rin siya, pero kailangan niya ng matibay na dahilan para kumilos. Kailangan niya ng public disturbance. Isang eksena. Eksena po, oo, ang kasal. Sa araw mismo ng kasal doon tayo aatake. Sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi na natin sila pipigilan bago ang kasal. Hahayaan natin silang ituloy ito. Hahayaan natin silang isipin na panalo na sila. Pero tita, paano po? Ako ang bahala sa lahat. Ang kailangan ko lang gawin mo, apo, ay maging matapang. Magtiwala ka sa akin. Ano man ang mangyari, huwag kang bibitiw. Sa Sabado sa simbahan doon nating ilalabas ang lahat ng katotohanan. Darating ako at hindi ako mag-iisa. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Mia ang isang kakaibang kapayapaan. May plano na. Isang desperadong plano, ngunit isang plano pa rin. Ngunit may isa pang problema. Ang cellphone. Kailangan niya itong maibalik sa aparador ni John bago pa may makapansin. Bumalik siya sa silid ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito madali. Pagpasok niya, nakita niya si Catherine na nakahiga na sa kama, nakatalikod sa pinto. Nagpapanggap ba itong tulog o totoo? Walang paraan para malaman. Kinailangan niyang isugal. Bawat hakbang papunta sa aparador ay isang pagsubok sa kanyang tapang. Ang bawat paghinga niya ay tila isang sigaw. Pagdating niya sa aparador, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nito. Ang lumang kahoy ay gumawa ng isang mahinang langit-ngit. Natigilan si Mia. Tumingin siya sa kama. Hindi gumalaw si Catherine. Mabilis niyang ipinatong ang cellphone sa dati nitong lugar. Isasara na sana niya ang pinto ng aparador nang may mapansin siya sa gilid ng kanyang mga mata. Isang pamilyar na bagay na nakasabit sa likod ng mga damit ni Catherine. Isang itim na leather handbag. Ang mismong bag kung saan niya unang nakita ang burner phone. Sa isang iglap ng kuryosidad na hindi niya mapigilan, kinapa niya ito. Mabigat. Binuksan niya ito ng bahagya. Sa loob, sa ilalim ng wallet, may nakita siyang isang maliit na bote na walang etiketa, puno ng isang malinaw na likido. At sa tabi nito, isang pasaporte. Ngunit ang pangalan sa pasaporte ay hindi Catherine Cruz. Ang pangalan ay Isabel Garcia. Ang huling piraso ng puzzle, isang pekeng pagkatao. Nanginginig, isinara niya ang bag at ang aparador. Paatras na sana siya nang biglang gumalaw si Catherine sa kama. Nag-inat ito at dahan-dahang humarap sa kanyang direksyon. Mabilis na nagtago si Mia sa likod ng makapal na kurtina sa tabi ng bintana. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Sumilip siya mula sa siwang. Ang mga mata ni Catherine ay nakapikit pa rin.
Isang maling alarma. Naghintay si Mia ng ilang minuto pa bago siya dahan-dahang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at tahimik na lumabas ng silid. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at sumandal dito ang kanyang likod. Ay basang-basa ng pawis. Ang ebidensya ay hindi na lang isang audio file. Ito ay isang pekeng pangalan at posibleng ang lason mismo. Biyernes, ang bisperas ng kasal. Ang buong araw ay isang palabas. Si Mia ay pinilit na sukatin ang kanyang damit, ngumiti sa mga kamag-anak na dumadalaw, at pagmasdan si John na tila pinakamasayang tao sa buong mundo. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya isang tahimik na panalangin ang nasa kanyang isip. Bukas, Papa. Bukas malalaman mo ang lahat. Gabi. Ang huling gabi bago ang araw ng paghuhukom, nagpunta si Catherine sa silid ni Mia bago matulog. Ang umaga ng Sabado ay dumating na may liwanag na hindi tumatagos sa bigat ng damdamin sa loob ng bahay. Para sa mundo sa labas ito ay araw ng isang masayang kasalan. Ngunit para kay Mia, ito ang araw ng digmaan. Nagising siya hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa ingay ng paghahanda. May mga hairstylist at makeup artist na maagang dumating para kay Catherine. Ang sala ay naging isang makeshift na salon, puno ng amoy ng hairspray at mamahaling pabango. Si Catherine nakaupo sa harap ng isang malaking salamin ay tila isang reyna na inihahanda para sa kanyang koronasyon. Ang kanyang muka ay kalmado, ang kanyang mga ngiti ay perpekto. Isang larawan ng isang nagagalak na nobya. Ngunit kapag nagtatama ang kanilang mga mata ni Mia sa salamin, nakikita niya ang kislap ng tagumpay at panunuya. Mia anak, tawag ni John pumasok sa sala habang inaayos ang kanyang kurbata. Magbihis ka na. Malapit nang dumating ang bridal car. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan, isang kaligayahang tila isang sampal sa mukha ni Mia. Bawat ngiti ng kanyang ama ay isang paalala kung gaano kalaki ang mawawala dito kapag sumabog ang katotohanan. Pumasok si Mia sa kanyang silid. Sa ibabaw ng kanyang kama ay nakalatag ang damit na isusuot niya, isang simpleng puting bestida na may laso, ang uniforme ng isang flower girl, ang uniforme ng isang inosenteng tagasaksi. Habang isinusuot niya ito, ang bawat piraso ng tela ay tila isang piraso ng baluti. Sa simbahan ang lahat ay perpekto. Ang mga puting rosas ay nakahanay sa pasilyo. Ang hangin ay puno ng malamyos na tunog ng organ. Ang mga bisita na kasuot ng kanilang pinakamagagarang damit ay nagbubulungan ng masaya. Ang lahat ay isang magandang kasinungalingan. Umupo si Mia sa unang hilera sa tabi ng bakanteng upuan na nakalaan para kay Tita Lourdes. Napuno ng kaba ang kanyang dibdib. Nasaan na si Tita, darating ba siya? Lumingon siya sa likod. Nakita niya ang mga pamilyar na mukha, mga kaibigan ni John, mga kasamahan sa trabaho. Lahat sila ay nakaangiti. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na sila ay mga manonood sa isang trahedya. Nagsimula ang seremonya. Ang malaking pinto ng simbahan ay bumukas. Ang musika ay lumakas. Naglakad si John sa altar, ang kanyang tindig ay puno ng pananabik. Pagkatapos ang lahat ay tumayo. Si Catherine, naglalakad siya sa pasilyo, nakakapit sa braso ng isang matandang lalaki na ipinakilala bilang tito niya. Ang kanyang wedding gown ay kumikinang. Ang kanyang belo ay nagtatago sa kanyang mukha, ngunit alam ni Mia na sa ilalim nito ay ang nangiti ng isang ahas. Habang papalapit si Catherine sa altar, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagyurak sa puso ni Mia. Ito na, nangyayari na. Ang bangungot ay nagiging totoo. Tumayo si Catherine sa tabi ni John. Nagtinginan sila. Si John ay puno ng pagmamahal. Si Catherine ay puno ng pagkukunwari. Nagsimula ang pari. We are gathered here today. Hindi na narinig ni Mia ang mga sumunod na salita.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto sa likod. Bawat aninong dumadaan ay inaasahan niyang si Tita Lourdes. Ngunit wala. To join this man and this woman in holy matrimony, naramdaman ni Mia ang pag-init ng kanyang mga mata. Paano kung hindi dumating si Tita Lourdes? Paano kung mag-isa lang siya? Kakayanin ba niya? A sacred bond built on love, trust, and honesty. Pag-ibig, tiwala, katapatan. Mga salitang walang kahulugan sa kasal na ito. Napatingin siya kay John. Ang kanyang ama ay nakatingin kay Catherine na para bang ito ang araw at buwan. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Mia. Ang pagsira sa kaligayahang ito ay parang pagsira na rin sa kanyang ama. Ngunit ang pagpayag dito ay ang paghatol sa kanya sa kamatayan. If anyone has any reason why these two should not be married, speak now or forever hold your peace. Ito na ang sandali. Ang buong simbahan ay nabalot ng sagradong katahimikan. Ang lahat ay nakatingin sa pari naghihintay. Tumingin si Mia kay John. Tumingin siya sa altar. Tumingin siya sa krus na nakasabit sa itaas. Huminga siya ng malalim inipon ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang munting katawan. Binuka niya ang kanyang bibig. Ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Ang kanyang dila ay tila nakatali. Ang takot ang dalisay, paralisadong takot ay nagpatahimik sa kanya. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-urong ng labi ni Catherine sa isang halos hindi mapansing ngisi. Alam niyang hindi mo kaya. Very well then, sabi ng pari handa nang magpatuloy. Let us proceed with the vows. Hindi sigaw ng isip ni Mia. Hindi, ngunit ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Siya ay isang estatwa, nakakulong sa sarili niyang takot. Habang naghahanda si John, nabigkasin ang kanyang mga pangako, isang boses ang pumunit sa katahimikan mula sa likuran ng simbahan. Sandali. Hindi ito ang boses ni Tita Lourdes. Ito ay boses ng isang lalaki. Lumingon ang lahat. Nakatayo sa may pinto ang isang lalaking may edad payat at may mukhang puno ng pagkalito at galit. Sa tabi niya nakatayo si Tita Lourdes, ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. At sa likod nila, dalawang unipormadong pulis. Sino ka? Tanong ni John naguguluhan. Si Catherine, na kanina'y kampante ay biglang nanigas. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha nang makita ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Nauutal niyang tanong. Anong ginagawa ko dito? Sigaw ng lalaki naglalakad papasok sa pasilyo. Tinanong ko rin yan sa sarili ko nang makita ko ang litrato mo sa imbitasyong ito. Akala ko, patay ka na. Nagbulungan ang mga bisita. Sino siya? Anong nangyayari? Sinasabi ng death certificate mo na matay ka sa isang car accident. 2 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ng lalaki ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero heto ka buhay na buhay at magpapakasal sa ibang lalaki. At sino si Catherine Cruz? Ang pangalan mo ay Isabel Garcia at ako para sa kaalaman ng lahat. Ako si Antonio Garcia, ang legal na asawa ng babaeng yan. Isang kolektibong hininga ng gulat ang napakawalan ng mga tao sa simbahan. Ngunit bago pa man makapag-react, ang lahat tumakbo si Mia papunta sa gitna. Hinila niya ang laylayan ng damit ng pari. Father, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit malinaw na ngayon nakuha ang lakas mula sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Hindi lang po iyan. May isa pa po. At sa huling sandali sa harap ng daan-daang mga mata, itinaas niya ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro si Catherine. Pinaplano po niyang patayin ang papa ko. Ang pahayag ni Mia ay parang isang bombang, sumabog sa gitna ng sagradong katahimikan ng simbahan. Kung ang pagdating ng patay na asawa ay isang malaking alon, ang mga salita ng isang bata
ay ang tsunami na yumanig sa pundasyon ng buong seremonya. Ano, tande? Bulalas ni John ang kanyang mukha ay isang maskara ng total na pagkalito at hindi paniniwala. Tumingin siya kay Mia, pagkatapos ay kay Catherine na ngayon ay parang isang estatwang yari sa yelo, maputla, hindi gumagalaw, at ang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni Catherine, sa wakas ay muling nakahanap ng boses. Ang kanyang tinig ay hindi na malambing kundi matinis at puno ng desperasyon. Nagsisinungaling ang bata. At sino ka? Binalingan niya ang lalaki. Hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala. Sagot ni Antonio Garcia. Pagkatapos mong kunin ang lahat ng ipon ko at pekein ang sarili mong kamatayan. Ngunit si Tita Lourdes, na ang humakbang pasulong ang kanyang boses, ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Tumigil na kayo sa pagpapanggap, Isabel. O Catherine, o kung ano pa man ang gusto mong itawag sa sarili mo. Humarap siya sa lahat ng mga bisita at pagkatapos ay sapari. Mayroon po kaming ebidensya. Sa isang senyas mula kay Lourdes, lumapit ang isang lalaking naka-plain clothes, si Detective Ramos, at may iniabot na isang maliit na speaker sa sound system operator ng simbahan. Isang sandali ng kalituhan, ngunit sa isang tango mula sa detective, sinunod ng operator ang utos. Isang mahinang hiss ang unang narinig, at pagkatapos, ang boses ni Adrian malinaw at nakakakilabot ang pumuno sa simbahan. Ready na raw ang package. Once na maikasal kayo, it will take effect 3 days. After the honeymoon, it will look like a heart attack. Perfect. Sinundan ito ng malamig at kalkuladong boses ni Catherine. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa niyan. Ayokong magkaroon ng anumang investigasyon. At ang bata, pagkatapos ng lahat, sino ang maniniwala sa isang batang nagdadalamhati? Madali na lang siyang ipadala sa isang malayong ampunan. Isang kolektibong hininga ng lagim ang napakawalan ng mga tao. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga ngiti ay napalitan ng gulat at galit. Tumingin si John kay Catherine. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay unti-unting namatay, napalitan ng isang bagay na mas masakit ang katotohanan ng isang karumal-dumal na panlilinlang. Ang babaeng inakala niyang kanyang kaligtasan ay ang kanyang berdugo pala. Catherine, tanong niya, ang boses ay basag. Sabihin mong hindi totoo yan. Doon na tuluyang gumuho ang lahat para kay Catherine. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Wala na ang pagkukunwari. Wala na ang maskara. Ang natira na lang ay ang dalisay na kasamaan. Ngunit ang kanyang galit ay hindi nakatuon kay John o sa kanyang asawa o sa mga pulis. Ito ay nakatuon sa isang maliit na batang babae na nakasuot ng puti. Ikaw. Sigaw niya, at sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, sumugod siya papunta kay Mia. Sinira mo ang lahat. Dapat kang mamatay. Ang kanyang kamay na may matutulis na kuko ay handa nang dumapos sa mukha ni Mia, ngunit hindi ito nangyari. Sa pagitan nila ay isang pader na nabuo. Si John. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ginawa ng isang ama ang dapat niyang gawin. Hinarang niya ang atake, sinalo ang braso ni Catherine. Nagulat si Catherine sa biglaang lakas ni John. Huwag mong saktan ang anak. Kono masamigi sa upo. Sabi ni John, ang bawat salita ay mabagal at puno ng yelo, isang galit na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ngunit hindi pa tapos ang drama. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang kumilos mula sa gilid. Si Adrian. Sinubukan niyang tumakas-tumakbo papunta sa isang side exit. Hindi ka aalis, no? Sigaw ni Tita Lourdes. Sa isang iglap ng tapang at galit na naipon, ginawa ni Lourdes ang isang bagay
natatatak sa alaala ng lahat. Sa tabi ng altar ay may isang maliit na mesa na may mga baso ng tubig at isang pitzel para sa pari. Dinampot niya ang pitzel na puno ng tubig at buong lakas na ibinuhos ito sa tumatakbong si Adrian na naging dahilan para ito madulas at bumagsak sa sahig. Para yan sa pamangkin ko. Hiyaw niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang baso ng tubig, lumapit kay Catherine na hawak pa rin ni John at walang pag-aalinlangang isinaboy ito sa mukha ng babae. At para yan sa kapatid ko. Sigaw niya ang kanyang mga mata ay nagniningas. Mga demonyo kayo. Ang eksena ay kumpleto na. Si Adrian ay pinusasan ng isang pulis habang nakahandusay sa basang sahig. Si Catherine, basang-basa at talunan, ay pinusasan din ni Detective Ramos habang sumisigaw ng mga sumpa at pagbabanta. Habang hinihila sila palabas ang simbahan ay nanatiling tahimik ang lahat, ay nakatingin sa 3 tao na naiwan sa altar si John na tila nawala ng 10 taon sa kanyang itsura. Si Tita Lourdes na humihingal pa sa galit at si Mia na nakatayo lang nanginginig. Nang mawala na ang mga pulis at ang mga kontrabida, binitiwan ni John si Mia. Tumingin siya sa kanyang anak. Talagang tiningnan niya ito sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Nakita niya hindi lang ang isang bata, kundi ang isang mandirigma. Ang kanyang tagapagligtas. Lumuhod siya sa harap ni Mia hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Anak, patawarin mo ako. Hikbi niya. Patawarin mo si Papa. Hindi ako naniwala sa'yo. Hindi kita pinakinggan. Muntik na tayong... Hindi niya matapos ang pangungusap. Hindi na nagsalita si Mia. Niyakap niya lang ang kanyang ama. Isang yakap na nagsasabing, okay lang po, ligtas na kayo. At doon sa gitna ng mga nagkalat na puting rosas sa sahig ng simbahan, sa harap ng daan-daang mga saksi ang ama at anak, ay muling naghilom. 6 na buwan makalipas. Ang bahay ng mga Villanueva ay iba na. Mas maliwanag. Ang mga madidilim na kurtina ay napalitan ng mga puti at magagaan. Ang amoy ng kalungkutan ay napalitan ng amoy ng bagong pinturang pader at ng mga bulaklak mula sa hardin. Sa sala, sa mismong side table, kung saan unang nabasag ang litrato, isang bagong-bagong silver-plated frame ang nakatayo. Sa loob nito ay isang bagong litrato, hindi na nina John at Maria, kundi isang litrato nilang 3, si John, si Mia at si Tita Lourdes. Kung noong nakaraang Pasko, lahat sila ay nakangiti ng totoo. Si Catherine or Isabel Garcia kasama si Adrian at ang kanilang sindikato ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo para sa maraming kaso ng conspiracy to commit murder fraud at syndicated estafa. Ang kanilang kwento ay naging isang pambansang balita. Si John ay nag-resign mula sa kanyang trabaho sa abroad. Nagtayo siya ng isang maliit na construction firm sa Pilipinas. Sabi niya, tapos na ang panahon ng pag-alis. Panahon na para manatili. Isang hapon, habang tinutulungan ni Mia si John na magdilig ng mga halaman sa hardin na minsan ay inalagaan ng kanyang ina, nagsalita si John. Anak, sabi nito, naaalala mo ba noong sinabi kong kailangan ng bahay na ito ng woman's touch? Tumango si Mia. Mali ako, sabi ni John. Hindi woman's touch ang kailangan. Ang kailangan pala nito ay ang Mia's touch. Ngumiti siya. Ikaw ang nagbalik ng liwanag sa bahay na ito. Ikaw at ang alaala ng mama mo. Ngumiti pabalik si Mia. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal niyang pinasan ay wala na. Timpo tayo, Papa, sabi niya. Lagi. Tumingin si John sa kalangitan na parang may kinakausap. Salamat, mahal, bulong niya.
Salamat sa pag-iwan mo sa akin ng ating matapang na anghel. Ang bagyo ay lumipas na, ang mga sugat ay naghihilom, at para sa mag-amang Villanueva, sa wakas, pagkatapos ng mahabang dilim, isang bagong simula ang sumisikat, kasing liwanag at kasing ganda ng pagmamahal na muli nilang natagpuan sa isa't isa.